Paano ginagawa ang mga diamond cutting disc? Kamusta, Ginoong Inhinyero? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang lihim na makikita sa maraming konstruksyon, renovation, at gawaing pangsining. Ang diamond cutting disc. Ang mga kagamitang ito na sa unang tingin ay mukhang simple ay tunay na kahanga-hanga sa larangan ng engineering, kayang magputol ng pinakamahihirap na materyales ng may kamanghamanghang katumpakan at bisa. Pero sa totoo lang, ano nga ba ang mga diamond cutting disc na ito at bakit sila espesyal? Ang diamond cutting disc ay pangunahing isang abrasive na kagamitan na idinisenyo para magputol ng sobrang tigas na mga materyales tulad ng konkreto, aspalto, granite, marmol, at maging ilang uri ng metal. Ang sikreto ng kakayahan nito ay nasa paggamit ng mga diamanteng pang-industriya na siyang pinakamatitigas na materyales na kilala ng tao. Hindi tulad ng mga karaniwang abrasive na disc na mabilis na naubos kapag pinuputol ang matitigas na materyales. Ginagamit ng mga diamond disc ang napakataas na tigas ng diamante para kaskasin at tanggalin ang material, imbes na basta lang gilingin. Nagbubunga ito ng mas malinis, mas mabilis, at mas magaan na pagputol. Ngunit paano natin narating ang ganitong advanced na teknolohiya sa pagputol? Ang kasaysayan ng mga diamond disc ay sumasalamin sa paghahangad ng tao para sa mas episyenteng mga kagamitan. Sa mahabang panahon, ang pagputol ng mga bato at matitigas na materyales ay isang mabagal at matrabahong proseso, umaasa lamang sa mga kagamitang bakal na madaling nauupod. Ang tunay na revolusyon ay nagsimula nang na-develop ang mga sintetikong diamante noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Bago nito, ang mga natural na diamante ay mahal at bihira, kaya hindi ito magamit ng malawakan para sa mga kagamitang pang-industriya. Sa kakayahang gumawa ng diamante sa laboratorio, nagbukas ito ng bagong oportunidad para sa paggawa ng mga kasangkapang pamputol. Mula noon, nagsimulang mag-eksperimento ang mga ininyero at metalurista ng mga paraan para maisama ang mga diamanteng ito sa mga matrix na metal. Dito, nagsimula ang mga unang disk na pangputol na may diamante gaya ng kilala natin ngayon. Isa itong pag-unlad na nagbago sa buong mga industriya mula sa konstruksyon hanggang sa pagmimina at pagputol at pagpapakinis ng mga batong hiyas. At ano ang pangunahing estruktura na nagpapahintulot sa mga disc na ito na makagawa ng napaka-eksakto at episyenteng pagputol? Ang estruktura ng isang disc na pamputol na may diamante ay nakakagulat na simple sa disenyo nito. Mas komplikado ito sa aktwal na paggawa. Binubuo ito ng dalawang pangunahing bahagi, ang substrato at ang bahaging pamputol. Ang substrato ang katawan ng disc, kadalasang gawa sa mataas na kalidad na bakal. Ito ang responsable sa pagbibigay ng katatagan at tibay sa disc. Tinitiyak na hindi ito magde-deform o mababasag habang ginagamit. Isa itong mahalagang bahagi para sa kaligtasan at tibay ng disc. Ang bahaging pamputol naman ang bahagi kung saan nakakabit ang mga diamante. Maaring ito ay may tuloy-tuloy na gilid, hiwa-hiwalay na mga segment o turbo na disenyo, depende sa uri ng hiwa at material na gagamitin. Diyan sa bahaging pamputol nangyayari ang mahika. Dahil dito, sumasayad ang mga diamante sa material at nagaganap ang pagputol. Pero paano nga ba nakakabit ng matibay ang maliliit at makapangyarihang mga diamante sa disk? Ang pagkakabit ng mga diamante sa disk ang puso ng proseso ng paggawa at ito ay ginagawa sa pamamagitan ng isang paraan na tinatawag na sinterisasyon. Ang sinterisasyon ay isang prosesong metalurhiko na kinabibilangan ng pagpipiga at pag-init ng mga pulbos na metal. Sa kasong ito, hinaluan ng mga industrial na diamante hanggang sa magsama-sama ang mga ito at bumuo ng isang solidong piraso. Nagsisimula ang proseso sa pagpili ng mga pulbos na metal tulad ng kobalto, nickel, bakal at tanso na magsisilbing matrix o base na hahawak sa mga diamante. Pinipipili ang mga metal na ito dahil sa kanilang kakayahan sa pagbikit at kung paano sila nauubos, naglalabas ng mga bagong diamante habang ginagamit ang disk.
Ang mga industrial na diamante na mas maliit at may mas mababang kalidad kumpara sa mga pang-alahas, ngunit perpekto para sa pagputol, ay maingat na hinahalo sa pulbos na metal na ito. Mula rito, karaniwang sumusunod ang proseso sa dalawang pamunahing hakbang, ang cold pressing at ang hot pressing o ang mismong sinterisasyon. Sa cold pressing, ang pinaghalong pulbos na metal at mga diamante ay inilalagay sa mga hulmahan at nilalagay sa ilalim ng mataas na presyon. Sinisiksik nito ang pulbos, binibigyan ng paunang anyo at pagkakabuo, ngunit wala pa itong ganap na tibay. Susunod dito ang mahalagang hakbang, ang hot press o sinterisasyon. Ang preformadong piraso ay pagkatapos pinapainit sa napakataas na temperatura, kadalasan sa pagitan ng 700 at 1,000 at 200 degrees Celsius, habang ito ay nasa ilalim pa rin ng presyon. Sa mga ganitong matitinding kondisyon, ang mga partikulo ng metal ay nagsasanib at nagdidikit-dikit. Mahigpit na binabalot ang mga diamante sa loob ng metalikong matrix. Sa sandaling ito, nakakamit ng bahaging pamputol ang densidad, tigas, at ang pinakamahalaga, ang kakayahang mapanatiling nakakapit ng ligtas ang mga diamante habang pinuputol. Pagkatapos ng sinterisasyon, ang mga segmentong may diamante ay hinihinang, kadalasan gamit ang laser o brazing sa bakal na substrato na bumubuo ng isang kumpletong disk. Napakahalaga ng pagiging eksakto sa prosesong ito dahil ang mahinang pagkakalapat ng hinang o hindi maayos na pagkakabuo ng matrix ay maaring makasira sa buong kagamitan. Pero ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng diamond disc at para saan ginagamit ang bawat isa? Napakaraming uri ng diamond cutting disc at bawat isa ay iniangkop para sa isang partikular na gamit na tinitiyak ang mas mahusay na performance at resulta para sa iba't ibang materyales. Ang tatlong pinakakaraniwang uri ay ang segmented disc, continuous rim disc at turbo disc. Ang mga segmented disc ay madaling makilala dahil sa mga hiwa o segment sa gilid nito. Ang mga hiwang ito ay nagpapalabas ng init na nalilika habang pinuputol at nag-aalis ng alikabok at debris mula sa material. Ang mga ito ay perpekto para sa mas agresibo at mabilis na pagputol sa mga materyales tulad ng konkreto, ladrilyo, masonerya at aspalto, kung saan hindi gaanong mahalaga ang sobrang pinong pagkakatapos. Samantala, ang mga disc na may tuloy-tuloy na gilid ay may makinis at walang putol na gilid, walang mga segment. Ang katangiang ito ay nagbibigay daan sa isang napakaswab at malinis na hiwa na may minimal na pagkabasag. Dahil dito, sila ang tamang pagpili para sa mga materyales na nangangailangan ng mataas na kalidad na pagkakatapos tulad ng keramika, porselanato, marmol at granito. Karaniwan, silang ginagamit na may tubig bilang pampalamig upang maiwasang ang sobrang pag-init at masiguro ang mas eksaktong hiwa. Sa huli, meron tayong mga turbo na disc na parang kombinasyon ng dalawang nauna. Mayroon silang gilid na may ngipin o alon na pinagsasama ang bilis ng pagputol ng mga segmentadong disc at mas malinis na tapos kumpara sa mga iyon. Versatile ang mga ito at magandang opsyon para sa iba't ibang materyales, kabilang ang konkreto, bato at ilang uri ng ceramic na nagbibigay ng magandang balanse sa pagitan ng bilis at kalidad ng pagputol. Ang pagpili ng tamang disk ay mahalaga para sa tagumpay ng trabaho at para sa kaligtasan ng operator. Saan natin nakikitang gumagana ang lahat ng teknolohiyang ito sa ating araw-araw na buhay? Ang mga diamond cutting disc ay tunay na mga tahimik na bayani sa iba't ibang industriya at aplikasyon. Sa konstruksyon, gamit sila sa pagputol ng konkretong may bakal, pagbubukas ng kanal sa aspalto para sa tubo, at pagputol ng ladrilyo at blok ng masoneriya ng eksakto. Kasama rin dito ang kontroladong pagkakalas ng mga estruktura. Kung wala ito, maraming proyekto ngayon ang tatagal at gagastos ng higit. Sa industriya ng mga pandekораsyong bato tulad ng marmol at granite, ang mga diamond disc ang pangunahing gamit. Ginagamit ito sa pagputol ng malalaking slab, paghubog ng mga countertop, sahig, at mga pangtakip na may napakakinis na finish. Ang ganda at eksaktong pagkakaputol ng mga natural na bato na nagpapaganda sa ating mga bahay at gusali
ay dahil sa mga disk na ito. Bukod dito, malawak din itong ginagamit sa pag-install ng mga sahig at mga ceramic tile at porcelain tile na tinitiyak na bawat piraso ay magkatugma ng perpekto. Kahit sa mga gawaing restorasyon at sining, kung saan mahalaga ang eksaktong pagkakagawa, may gamit din ang mga diamond disc. Sa ilang partikular na aplikasyon, ang mga diamond disc na may espesyal na metal alloy ay maaaring gamitin para putulin ang matitigas na metal tulad ng cast iron o ductile iron na mga tubo. Ipinapakita ang versatility ng teknolohiyang ito. Kahanga-hanga isipin na ang isang napakatibay at epektibong kagamitan ay umaasa sa maliliit na kristal ng karbon para magawa ang trabaho nito ng mahusay. Sa dami ng pagpipilian, ano ang mga benepisyo ng paggamit ng diamond disc kumpara sa ibang mga kagamitan sa pagputol? Maraming benepisyo ang diamond cutting disc, kaya malawak itong gamit sa mga professional na gawain. Una, ang tibay ay isang mahalagang salik. Habang ang mga karaniwang abrasive disc ay mabilis na nauubos at kailangang palitan ng madalas, ang mga diamond disc dahil sa matinding tigas ng mga diamante ay mas tumatagal ng husto. Ito ay nagre-resulta sa pagpitipid ng oras at pera sa katagalan. Pangalawa, ang kahusayan ay walang kapantay. Mas mabilis nilang napuputol ang matitigas na materyales at mas kaunting pagsisikap mula sa operator, kaya tumataas ang produktibidad sa site ng konstruksyon o sa paggawaan. Ang katumpakan ay isa pang benepisyo. Nagbibigay ang mga diamond disc ng malinis at tuwid na hiwa na nagpapababa ng nasasayang na materyales at tinitiyak ang dekalidad na finish. Mahalaga ito sa trabahong kailangan ng eksaktong pagkakabit gaya ng pag-install ng sahig o countertop. Bukod pa rito, ang kakayahang magputol ng napakaraming uri ng sobrang matitigas na materyales ay isang bagay na kakaunting ibang mga kagamitan lamang ang kayang ibigay. Pero tanong, solusyon ba talaga ang mga disk na ito sa lahat ng problema sa pagputol? May mga pag-iingat o limitasyon ba tayong dapat malaman? Sa kabila ng lahat ng mga benepisyo, mahalagang maintindihan ng mga disk na ito ay hindi pangkalahatang solusyon at nangangailangan ng mga partikular na pang-iingat para matiyak ang kanilang bisa at, mas mahalaga, ang kaligtasan ng gumagamit. Isa sa mga pangunahing limitasyon ay hindi sila angkop para sa pagputol ng makakapal na materyales, tulad ng kahoy, plastik o karaniwang ferrous na mga metal. Para sa mga materyales na ito, mas angkop ang mga abrasive na disc o mga lagari na may partikular na mga ngipin. Ang paggamit ng diamond disc sa malalambot na materyales ay maaring magdulot ng sobrang init, maagang pagkasira ng disc at maging ng mga aksidente. Isa pang mahalagang punto ay ang pangangailangan na pumili ng tamang disc para sa materyales na puputulin. Ang paggamit ng maling disc ay maaring magresulta sa hindi epektibong pagputol, masira ang materyales o ang mismong disc. Mahalaga rin ang pagpapalamig. Maraming diamond disc ang dinisenyo para sa basang pagputol, ibig sabihin ay may tubig na nagsisilbing pampalamig ng disc, nagpapahaba ng buhay nito at nagpapabawas ng alikabok. Ang hindi pagsunod sa mga rekomendasyong ito ay maaring magdulot ng sobrang init ng disc, pagde-deform at pagkawala ng bisa. At syempre, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Naging gumamit ang mga kagamitang pansariling proteksyon tulad ng salaming pangkaligtasan, guwantes, at proteksyon sa tainga at sundin ang mga tagubilin ng gumawa ng kagamitan at disc. Kahanga-hanga ang engineering ng mga disc na ito, pero mahalaga ring igalang ang mga limitasyon ng mga ito at gamitin ang mga ito ng tama. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang notification bell. Kung interesante sa iyo ang content namin, pwede kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy dito sa platform at mabanggit ka sa mga video namin. Kung gusto mo malaman pa ang tungkol sa mga kursong inirerekomenda namin, iscan lang ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ng access sa iba't ibang oportunidad para malinang ang iba't ibang kasanayang makatutulong sa iyong karera. Nakagamit na ba kayo ng diamond disc sa proyekto? Alin sa tingin nyo ang pinaka-impressive na material na madaling maputol nito? I-comment dito, gusto kong malaman. Dito sa gilid, may dalawang opsyon ng mga interesting na video na kailangan mong panuorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong curiosity.
Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa ininjerya. Isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.